Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang OFW na naman po mula ho sa Al Jubail City sa Saudi Arabia ang humihingi po ng tulong para daw ho siya'y makauwi na ho ng Pilipinas. Sa reklamo pong ipinadala ni Joan Marie Madriaga sa Facebook page po ng Kilos Pronto, tulong ang hinihingi niya dahil nilalagari raw siya ng kanya pong amo sa pagtatrabaho. Ayon po kay Joan, wala na siyang matinong tulog at laging sinisita kapag siya daw ho ay nagpapahinga. Sinubukan daw niyang humingi ng ayuda sa kanya pong agency na Bionic Manpower pero wala raw po siyang napala. At pakinggan po natin ang kanya pong hinaing. Carmen, tawagan mo naman agency. Hindi ko na talaga kaya. Sama ng pakaramdam ang gabi na. Tawagan mo naman agency. Tawagan dito ang agency. Awa mo na sa akin. Ngayon hindi ako nagagawa. Sama talaga ng pakaramdam ko. Naku po, kapag ganun po ang nangyayari po sa ating mga OFW, hindi malayo hong nagkakasakit po sila at minsan humahantong po yan sa sila po'y nabuburyo. Kaya para ho bigyan po natin ng aksyon agad, ito po reklamo ng OFW na si Joan Marie Madriaga. Nasa linya ngayon po ang Deputy Administrator po ng OWA, walang iba kundi si Deputy Administrator Josefino Torres. Deputy Administrator, magandang gabi po, si Alex Santos po sa UNTV. Kilos Pronto. Magandang gabi po naman. Opo. Administrator, unang-una ho, ano pwede ho nating tulong na may bibigay po dito kay Joan Marie Madriaga? Meron ba ho kayo na-encounter na ganito pong tulad na reklamo na ang isa pong employer ay hindi ho pinagpapahinga ho ang isa pong OFW natin? Meron po tayong natatanggap na ganyan. Oho. Lalo-lalo na yung period ng Ramadan. Oho. Hindi po ngayon period ng Ramadan. Oho. So anong ibig sabihin po niyan? Bakit ganun po ang pagtrato ho sa ating po mga OFW po dyan, Administrator? Alam nyo, ito ay malaking abuso na ginagawa nila sa atin. Meron tayong tinatawag na kontrata na nilalagdaan ng ating OFW bago umalis at pagkadating nila doon sa bansa, sa ibang bansa ay nababago 'yun. Nakalagay doon na parang merong mga oras lang silang magtatrabaho at makatapos yung oras na 'yon ay magpapahinga sila. Oho. Pero hindi na i-implement 'yon. Yes. At kumbaga parang binabawi nila yung kanilang ibinayad doon sa agency at yung minamaximize nila ang gamit sa OFW doon sa sweldo nila. Oho, mukhang sobrang abuso na ho yun. Pero meron ba ho tayong way para ho ma-monitor ho natin yung mga ganito pong pangyayari? Dahil kung hindi po natin matutulungan po itong si Joan Marie, maaari hong, ang sabi nga ho niya, gusto daw ho niya magpahinga, pero kinukulit daw ho siya ng kanya pong employer. At baka humantong po yan, baka bugbugin po siya sa kalaunan. Sa ating sa POA rules, Opo. ang kalagayan ng OFW ay dapat minomonitor. Oho. Unang-una, kasama kami doon, pero ang pinaka-responsible ay yung recruitment agency Yes, niya. oho. Oo. Okay. Pero minomonitor din namin yan. Pero dahil nasa loob sila ng kabahayan, ay nahihirapan tayong pasukin yun. Bawal yun. Oho. So, kung hindi makikipag
communicate ang ating OFW na nasa loob ng kabahayan, ay hindi natin lubos na malalaman ang kanilang kalagayan. Opo, mabuti na lamang po, Deputy Administrator, nakakuha ho siya ng tiyempo at chance na may record po niya yung kanya pong hinaing at naiparating ho dito sa Kilos Pronto, at kami naman po ay pinaparating ho namin po sa inyo pong tanggapan. Anong pwede ho natin magawa ho dito? Dahil ang kanya pong agency, itong Bionic Manpower Agency pa naman. Ano ho pwede ho nating gagawing action dito ho, Deputy Administrator? Ang unang gagawin ko dyan, tatawagan ko yung Bionic Manpower na yan. Opo. At kumbaga pasasagutin ko doon sa reklamo ng ating OFW. Okay. Pangalawa, tatawagan ko yung ating welfare officer para bigyan siya ng tulong sa pamamagitan ng kanyang recruitment agency naman doon sa bansa ng Saudi Arabia. Oo. At papoproduce natin yung ating OFW. Kung ang ating OFW naman ay may sapat na kakayahan para lumapit na siya doon sa aming polo, sa welfare officer natin. At doon na lang siya magpakulong doon sa ating center. At yun ay gagawa ng paraan ng ating welfare officer para bigyan ng solusyon ang kanyang hinaing. Kung pwede ho, Deputy Administrator, puputulin ko lamang ho kayo, pwede ba ho ilista na ho ninyo yung pangalan ho niya na Joan Marie Madriaga para ho maging priority ho siya na mapapauwi ho dito sa ating pong bansa? Sige. Joan Marie Madriaga ho, ang kanya pong pangalan. Madriaga, sige. Okay. Pero sana ho, ma-call nating attention ito pong Bionic Manpower Agency po, Administrator. Yan ang gagawin ko sa sa madaling panahon. Sige po. Deputy Administrator Torres, thank you so much po. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat. Sinubukan natin na tawagan ito pong ahensya na Bionic Manpower Agency, pero hindi ho sila sumasagot. Pero ang pinakahuling balita ho natin kay Joan, na hindi lang ho natin nabanggit to kay Ginoong Torres, na si Joan daw ho ay mukhang umalis na ho doon sa kanya pong employer dahil hindi na daw ho niya masikmura hong magtrabaho ng walang tulugan at walang pahinga. Sino ba naman po? Tayo po'y tao. Gusto natin magpahinga. Hanggang 8 oras na ho ang ating trabaho, hindi naman ho tayo robot para hindi tayo magpahinga. Okay?